vlog from Ireland pa. Oo, foreigner. So marami rin foreigner. Kaya, May nakasakayan ako na foreigner galing Australia. Oo. Yung kagandahan mas yung hospitality sa Baguio inaano talaga nila. Opo. Masyado hospitable kasi yung mga taga-Baguio. Opo, yun Wala oo. problema pa. Ay, salamat sir, oh. Salamat oh. Kaya mini-maintain namin yung ganong ganong pag-uugali lalo sa transport group kami at we service for the people kaya kailangan maayos din ang pakikitungo ng mga driver at the same time nabibigyan ng tulong, assistance yung ating mga turista rito. So nandun kami sir, doon kami nakapokus talaga. Yun ang kagandahan dito sir, yung kasi usually pag tourist spot kadalasan sa mga tao pasusobrahan yung sigal. Dito wala dito. Oo, dito kasi ang yung credit nga namin, kami yung sinasabi na pinaka-honest na taxi driver. Yan yung ultimo piso sinusukli pa. Pero sa akin hindi Baligtad sir sila nagbibigay ng tip. Joke lang po kasi hindi kasi lalo na yung mga senior din namin dito, imbis kumuha ng 20% discount, wala. Sila nagbibigay ng tip sa mga driver, so gano'n. Pero automatic naman namin ginagawa, wala problema. Pero sa inyo may mga taxi din, di ba? Ay, wala sa amin hindi, probinsya yun sa inyo sa syudad talaga. Maganda rin naman daw yatang rin ng taxi dun transport dun. Wala nang problema. Kaya nga. Kasi siyempre, ang Baguio kasi sa summer capital of the Philippines Tsaka talagang puntahan talaga ito. At sabi nga nila napakaswerte. Napakaswerte ng mga na mayroon tayong ganitong na lugar. Sakto sa Maynila, masyadong mainit. Totoo yun. Sa amin kasi sa Mindanao, bumaba na doon. Bumaba na sir? Oo, kasi ganun ba? umuulan ng 2 linggo doon Oo. Lapit ba kayo doon kay Apollo Kibuloy? Yun, sa Davao na yun mismo. Davao na mismo yun. Davao City. Oo. Kamusta siya ron? Hindi pa ako nakakapasok doon. Ganun ba? Oo, mahigpit. Mahigpit? Oo. Mukhang marami na siyang kritiko ngayon shout lang po dyan At tayo real talks lang po, wala naman tayong gustong man na issue so napag-uusapan lang naman. Okay lang po yun. Ayan. Mayaman siya. Super na sa atin lang, umarap siya sa Senado. Umarap siya para harapin niya yung mga akusasyon sa kanya para huwag niyang taguan. In my part, tsaka sa sa aking side, yun lang naman. Tama po. Para at least matanggal yung kanyang mga agam-agam sa kanya ng mga tao, di ba? Lumabas siya, lantan niya, Huwag niya itago. Wala yung plat-plat na yun, hindi ka anuhin. Di magpa-bulletproof ka mula ulo hanggang paa para at least safety ka kung iniisip niya kasi baka daw siya baka daw siya i-assassinate whatsoever. Bigyan naman ng proteksyon niyo, palusot lang. Bigyan ng proteksyon para at least para walang masasabi sa kanya na siya pinabayaan siya whatsoever. Ang dami namang pwedeng escort. Kumuha rin siya na mag-escort din sa kanya. Mayaman naman siya. Totoo yun. Pwede siya siguro magpagawa ng bulletproof na sasakyan sa bulletproof. Ayaw din, ginagamit yung ayun ang kinikritiko sa kanya. Religious leader ka pagkatapos mapagmaltrato ka pagkatapos kung ano mga akusasyon sa iyo. Harapin mo na lang. Para walang alam niyang dito to, yun dapat umarap na. Hindi kasi ang hirap kasi iniisip siguro ng kampo niya pag umarap siya talagang sasalangin siya doon pipit-pitin siya doon hanggang sa may mapitpit sa kanya hindi siya pakakawalan doon kaya yun ang kinakatakot din niya siguro siya.
may possibility. Hindi Pwede naman na. totoo, wala siya problemahin. Kaya nga. Parang agila na. Oo. Kaya tuloy, napag-iisipan na ano, baka totoo kasi ayaw marap. Ayaw humarap eh. Kaya kaya ang mga tao tuloy nag-iisip na there's something na mayroong kinalaman, yung mga akusasyon sa kanya nagkakaroon ng positive. Oo. Yun lang. Sa amin lang real talks lang kami mga sir ha. Huwag ko kayo mga galit yung mga supporter dyan. At kami nandun lang po kami sa isyong ganun lang. Sabagay, nasa ano niya, sa free will niya yan Bahala siya. May batas eh. Batas tayo sundin natin. At ipakita natin sa taong bayan na yung mga akusasyon sa atin hindi totoo. Humarap lang tayo. Pinaka-importante sa lahat. Huwag natin talikuran. Lahat naman dumadaan sa due process Lahat naman dumadaan sa ano. Kaya yung ang sinasabi na walang mahirap, walang mayaman, walang sikat, walang ano paman. So lahat yan ina-apply yung batas para sa lahat. Sa kagaya niya, di ba? Kung may pera ka, may ano ka, something ka, at marami kang backer hindi na pa pwede yung gano'n na imbitahan ka sa Senado at pagtataguan mo na lang. Hindi very unfair naman. Yung iba saglit lang nandyan na